2 days pa lang yung battery ni tropa pero bakit naglobat? Ano nga ba yung problema nito? So titignan natin, alamin natin yan at tutumbukin natin at sabihin ko sa inyo kung ano yung problema nito. So kadalasang issue pag ganitong naglo-lobat kahit bago po yung battery, pwede po yung charging, no? Pwede sa regulator o pwedeng mismo yung battery na nabili mo, no? Pwedeng mismo yung battery na nabili mo o yung iyong regulator hindi na po 100% yung pagcha-charge nito. So yan po yung alamin natin sa motor ng ating idol kasi 2 days pa lang, lobat ka agad, no? Matkarga. Napapansin nyo dyan, kahit nire-revolution natin ay umaangat naman po yung kuryente. Pero hindi ibig sabihin na umaangat po yung kuryente ay goods po ang iyong charging. Dapat gumamit po tayo ng multi-tester o ng mga panukat, voltmeter para makita natin kung gaano kalakas yung voltahe umaakyat dito. So dito chinek ko po kung mga luwag po yung terminal at okay naman, mahigpit naman po. So maganda naman po yung pagkakakapit, no? So inuulit ko, hindi puwerket umaandar po siya, hindi puwerket may kuryente na pumapasok. Pag nire-rev natin, nakikita natin sa mga indicator natin na tumataas naman po yung voltahe, ay goods po yung ating regulator, no? Kadalasan umaabot na lang po yan ng 12.6 or 13, hindi na umaabot ng saktong 14 po. Pag nire-rev natin ay hindi na po magkakarga ng sapat yan sa ating battery. Lalong-lalo na kung yung battery na nabili natin ay kagaya nito. Ayan o, so kung nabasa nyo naman siguro yung nakasulat dyan, ayan o, na masyadong low quality yung ganitong klaseng battery at mabilis itong bumigay. Tapos may problema pa yung charging, hindi sapat yung binibigay na kuryente nito, ay huwag mo nang asahan na tatagal yung lifespan ng battery mo. Kaya ang papalitan natin dito ay yung kanyang regulator. Kahit hindi na tayo gumamit dyan ng voltmeter, multi-tester, alam ko na po yung lakas kung sapat yung charging na binibigay, no? Kahit sa rev lang ay malalaman kagad natin yan. So yun, so papalitan muna natin, babaklasin natin yung upuan at yung tangke at papalitan muna natin yung kanyang regulator at ipapakita ko sa inyo na yung regulator na ikakabit natin ay magkakarga nga ba ng sapat. Maluyat karga tayo mo regulator na battery mo nalulubat. Dapat yan, nakusog ito. Nakusog ito dapat. Maging pupuga. Yan, so sa mga hindi po naintindihan sinabi ko John, sabi ko dapat lalakas po yung ilaw dyan pag nire-rev po natin, no? At taas po yung kanyang RPM ay lalakas din po yung ilaw. So ito po yung kanyang battery, wala na pong charging. Ayan, no, yun na lang po yung karga. Okay, so nagpaita po tayo dyan ng bagong regulator. Okay, pandarin muna natin. Yun, so umandar siya mga idol, no? Ayan, napanda rin natin. Okay, so nakita natin, i-rev natin, mas malakas po yung kuryente. Ayan, okay, sa kanina. Kita nyo naman yun na parang galit na galit po yung ating charging, yun, no? Pag nire-rev natin. Alright, okay. So ngayon, mga idol, nakikita nyo, lumalakas po yung charging. Check naman natin yung battery, no? Papanda rin muna natin ng onte at double check natin ito kung nagkarga nga ba yung kanyang battery. So patay muna natin, check natin yung battery. Kumarawat. Yun, oh, kalakas. Kanina nung check natin, kahina. Ngayon, no, ilang minuto pa lang, no, kalakas agad. Ayan, so ibalik muna natin yung mga cover nito. Ayan, i-fix muna natin, ibalik muna natin yung mga dapat sa ayos at ipaparotes natin sa may-ari. Yun, so mula dito sa bahaging ito mga idol ay hindi na po natin nakunan ulit ng video. Bakit? Kasi hindi na po bumalik yung may-ari. Nag-chat na lang po sa atin at ang sabi niya, kuya, okay na po yung motor ko. Nag-i-start na po siya, no? Ayan. So, hindi na po bumalik yung tropa kaya hindi na natin napakita sa inyo na nag-i-start na po yung kanyang motor. Ayan, alright. So, dito lang muna yung video natin. So, sana minun ko yung tips at kaalaman na hindi porket goods po yung, hindi porket kumakarga pa pala na kumakarga po yung kanyang regulator ay goods po ito, no? Ayan, kasi minsan yan, hindi na po sapat yung kuryente ibinibigay niyan sa ating battery. Lalong-lalo na kayo nabili natin battery, yung battery na naka-install sa atin ay yung low quality na battery. Tapos yung kinapasok na kuryente dito, yung kinakargang kuryente dito ay hindi po sapat, no? Kaya
maglo-lobat po talaga yung kanyang battery. So actually, yung kanyang regulator, kung meron kayong mga voltmeter, ay mas maganda para makita natin kung sapat ba yung kuryente, no, na ginamit. Pero dito, kaya sinabi ko, lakas pa lang ng kuryente. Pag nagre-rev, alam ko na kung ito yung kuryente na binibenta sa regulator ay sapat ba o hindi. Alright, kaya tinumbok ko, regulator pinalitan ko at tatubok natin kaagad. Okay? So dito lang muna yung video natin. Sa amin ako yung tips, salamat sa ginawa nating video. Alright, so dito lang muna na. Bye-bye. Salamat po. Ingat.